Itinaas na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, also known as PAG-ASA, ang La Nina Alert dahil po sa paglamig ng temperatura ng tubig sa Pacific Ocean. Sa inilabas po na advisory ng PAG-ASA noong July 12, tinataya na nasa 70% na ang tsansa na mabuo itong La Nina pagdating po ng August, September, October ng 2024 season. Malakas din daw ang tsansa na maaaring magtagal pa nga ang La Nina hanggang sa taong 2025. Sa La Nina, mga kapatid, higit sa normal yung nararanasang pag-ulan na maaari po magresulta sa mga pagbaha o pagguho ng lupa. Pinayuhan din po ng PAG-ASA ang publiko at ang mga Disaster Risk Reduction Management Offices sa mga probinsya na maiging maghanda na at magbantay sa epekto ng pag-ulan sa kani-kanilang mga lugar. Asahan na rin daw ang mga banta ng pagbaha at landslide sa ilang mga lugar na madaling maapektuhan po ng kalamidad. Tiniyak naman ng PAG-ASA na patuloy po nilang minomonitor ang La Nina phenomenon. 4:26 ng umaga mga kapatid, alamin po natin sa oras na ito ang magiging lagay naman po ng panahon mula kay Ma'am Rhea Torres, PAG-ASA Weather Forecaster. Good morning, Ma'am! Yes po, good morning po sa inyo, Sir Mon. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw, asahan pa rin po natin malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas na maulan na panahon dulot ng epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Asahan pa rin po natin buong Mindanao, pati na rin sa Western Visayas, Palawan at Occidental Mindoro, makakaranas pa rin po tayo ng makulimlim na panahon na may mga tsansang kalat-kalat mga pulan, pagkidlat at pagkulog. At pinag-iingat po yung ating mga kabayan dyan dahil sa posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malalakas na mga pag-ulan. Dito naman po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, mainit na panahon naman ang mararanasan pagdating ng tanghali pero may mga tsansa pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms lalong-lalo na pagdating sa hapon o sa gabi. Although yung areas po na apektado nitong southwest monsoon, particular po sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Mimaropa, pati na rin sa Batangas, Cavite, Laguna at Bataan, may mga tsansa na makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan ngayong umaga. Kaya monitoring lamang po tayo ng ating mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating PAG-ASA Regional Services Division. Sa mga susunod na araw, meron po tayong minomonitor na cloud clusters dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at hindi po inaalis yung posibilidad na ito ay magiging low pressure area na posible pong magdulot ng maulan na panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pati na rin sa may southern Luzon sa mga susunod na araw or hanggang matapos po yung linggo. So monitoring po tayo ng ating mga weather updates na ilalabas po ng PAG-ASA sa mga susunod na araw sa mga posibleng areas maapektuhan ng maulan na panahon. Ma'am Rhea, Yes, this month, nasa kalagitnaan na ho tayo ng buwan ng Hulyo. Mga ilang bagyo kaya ang possible na pumasok sa atin? O may pag-asa ba or may chance ba na magkaroon nga ng bagyo before the end of the month? Yes, so currently wala pa po tayong nakikitang, or actually meron pong bagyo nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility and nasa labas na po siya ng ating Area of Responsibility. So hindi po natin siya minomonitor and hindi din po natin inaasahan na makakaapekto itong hindi inaasahang direktang makakaapekto itong bagyo. Pero ine-enhance niya po ng onte itong southwest monsoon, so magiging maulan or dahil po dyan, possible po yung maulan na panahon magpapatuloy pa rin sa may Palawan area as well as dito sa may western sections po ng bansa. Kaya patuloy pa rin po yung maulan na panahon. Meanwhile, bago po matapos yung buwan, hindi pa rin po natin inaalis yung possibility na 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring mabuo or pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility. Lalong-lalo na nagiging frequent din po yung mga circulations na posible pong maging ganap na bagyo over the next few days. So, continuous pa rin po yung monitoring namin sa ngayon. Kumbaga, yung 2 to 3 month na forecast natin ng bagyo na maaaring pumasok o mabuo, for a month, no? Nandyan pa rin pala. Yes po, tama po. Nako, sige kasi nga, this past 15 days, mga kapatid, or 14 days na nakalipas, pag ulan-ulan lang, wala pa po itong, hindi pa ito considered na mga bagyo kung tutusin. Yes. Oo, at ito pa rin po nga natin, no? Sabi nga ni Ma'am Rhea, in the coming days and even today. So, always bring your payong, ha? Ayan, gusto mo medyo konyo tayo dyan, Ma'am Rhea, ha? Sige. So, always bring your payong. Okay. And sa mga susunod na araw po,
Sa mga susunod na araw po, medyo babala po sa ating mga kabayan. Possible po yung malalakas na mga pag-ulan. Yan na nga eh. Yung mga rainfall warnings po na nilalabas po ng ating mga Pag-asa Regional Services Division, bantayan din po natin. Possible din po kasi yung mga low-lying areas na bahain. So, pinag-iingat na po or paghandaan na din po natin. Tama. Ayan at least napatawa natin si Ma'am Rhea. Maraming salamat, Ma'am Rhea, at good morning po. Yes po. Good morning din po. Maraming salamat. Ingat po tayo. Rhea Torres, mga kapatid, mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center.